tayo ngayon sa isang simbahan dito sa may Portofino, malapit sa Daang Hari at sa Ibiya. Dito sa part ng Bacoor pa ba to? Or Las Piñas. Yan. Basta dito sa may Daang Rina at saka Daang Hari, corner lang yan. Yan. Kaya napakaganda ang lugar na to, kaya pasyalan natin mga boss. Tara dito. Dito sa harap ng simbahan ay marami kang makikitang iba't ibang tanawin. Gaya na lang ng mga halaman na nandito sa harapan ng simbahan. Kagaya nito, talagang mapapawaw ka sa ganda ng mga nakikita mo itong mga bulaklak. Tulad na lang itong sunflower na parang nang-aakit na nagsasabing lapitan mo ako, di ba? Napakaganda. Ayan, oh. Dilaw na dilaw talaga. Talaga naman. Then sa pag-iikot natin, ayan, may nakita rin tayong ibang klaseng halaman na may mga bulaklak. Ayan. Dilaw na dilaw. Di lang natin alam, ayan, ang pangalan. So, tingnan nyo naman, oh. Iba't ibang kulay ng mga dahon ng halaman. Ayan, parang maroon, dilaw. Yan, di ba? Talagang mabibili ka dito sa paglalakad sa paligid ng simbahan. Dahil napakaraming iba't ibang halaman na makikita ka dito. Di tulad sa ibang mga simbahan na kakaiba, di ba? Itong lugar na to. Yan, tingnan nyo naman, kulay pink na bougainvillea. Yun, oh. Talagang mapapawi ang pagod mo kapag nakita mong lugar na to. Yan. Sa pag-iikot namin dito talagang halos di kami napapagod dahil tingnan nyo naman yung mga halaman na nandito sa loob ng bakod na yan. Yan. Napakaganda. Napakaganda lalo sa umaga na kung maglalakad ka. Kaya dinayo pa namin to para masilayan ang paligid ng lugar na to ng simbahan. Yan, oh. Iba't ibang halaman, iba't ibang kulay ng mga bulaklak na makikita mo dito sa paligid habang ikaw ay naglalakad, di ba? Ina-allowed naman dito yung maglakad-lakad at saka mag-jogging, kaya dinayo namin to. Yun nga lang, siyempre, mayroon mga restricted area na hindi ka pwedeng pumasok. Yan, oh, makikita nyo yung harapan ng simbahan. Napakaganda ng pagkagawa. Napakaganda rin dito dahil maganda ang simoy ng hangin, lalong na sa umaga. Hindi pa sumisikat ang araw ay nandito na kami. Yan, oh. Napakaganda ng mga bulaklak. Hindi ka magsasawa dito sa pag-ikot-ikot. Diba? Pag ganyan na nakikita mo. Walang problema dito kung maaga ka pa. Ayan, oh. Pwede ka ditong mag-coffee. Meron dito yung coffee project. Ayan, sa harapan. Parang bukas yung kanina ang masilip namin. Ayan. Ito yung pinakaharapan mismo ng chapel. Kasi chapel ang nakalagay doon sa entrada. Yan, kita nyo naman, umagang umaga, sarap maglakad-lakad dito, magpapawis. Buti nga pinayagan kami dito pumunta. At saka ito yung parang karuwahe. Nakikita ko to kapag mayroong kinakasal, sumasakay sila dito, tapos parang may naghihila dyan. Bali dalawa ito. Di ba? Tingnan mo. Kakaiba, parang yung kauna-unahang panahon pa kapag kinakasal na sasakay dyan. Makaluma ba? Mamaya babalikan natin to. Talagang maganda. Yan, oh. Dito na sa pinakaharap, sa entrada ng simbahan, ay makikita mo yung yung kabuuan ng harap lang. Yan. Sa banda rito ay mayroon ditong
ginagawang elevator. Wow, elevator, simbahan may elevator. Di lang natin alam kung gumagana to kasi parang ginagawa pa lang papunta sa ilalim. Ayan. Kaya napakaganda ng disenyo ng pagkagawa nito dahil medyo malalim. Ayan. Tapos dito naman makikita mo parang maliwanag lang, no? Pero wag ka. May bubong yan. Kahit umulan, akala nyo wala dahil parang maliwanag lang. Pero hindi ka mababasa pag pumasok ka sa loob, lalo na kung umuulan yan, no? Makikita nyo? Yan. Silipin natin. Yan, no? Entrada. Yan, lapitan natin ng konti kasi di tayo ina-allowed na makapasok. Meron dyan parang bakod. Ayan, Palazzo Verde. Ayan. Ang ginamit nilang bubong ay parang transparent lang. Kaya akala mo walang bubong kasi maliwanag. Ayan. Actually nakapagsimba na kami dito during Sunday. May simba dito. Then nagiging din to ng mga kasalan. Yan, ng mga okasyon dito. Kaya napaka-special din ang lugar na to. Kasi hindi basta-basta lang. Kasi ang mga kinakasal dito ay talagang mga sikat. At dito naman sa harap ng simbahan ay meron tayong makikita ang mga bulaklak. Tingnan natin kasi medyo maingay yung ilalim. Parang pagaspas ng tubig na may tumutulo. Kaya napasilip ako dito. Kung dumalalim, nakakatakot nga, baka mahulog yung ating camera. Kaya ang gawin natin, isusum lang natin para makita natin yung anong mayroon dito sa ilalim. Ayan, mayroon siyang tubig. And then, may mga isda. Ayan, iba't ibang kulay ng isda. Ayan yung tubig na narinig natin na pumapagaspas na pupunta dyan sa ilalim. And then, ito na. Kailangan natin i-zoom yung camera para makita yung laman ng tubig na to sa baba. Ayan ilalapit pa natin ng konti. Yun wow, ang lalaki ng mga isda. Ang tawag dito karpa o goldfish, di ko lang kabisado wala tayong mapagtanungan dito dahil yung mga gwardiya busy sa ka-ML. Ayan, talagang nakakawili dito yung lalaki ng isda. Hindi, ito na sabi ko kanina, balikan natin tong karawahe. Ayan kulay ginto. Kasi hindi pa natin makita masyado kanina kasi medyo madilim-dilim pa. Ayan, parang sabi ko kanina, kauna-unahan na ng mga sasakyan. Kapag may kinakasal dyan, gagamitin yung yung yan sinasakyan. And then habang tayo ay paalis na, nang biglang mayroon tayo ditong marinig. Yung fountain ay binuksan na. Ayan kaya tayo, patakbo tayo pabalik. Ito yung isa sa attraction na makikita mo dito sa simbahan. Ayan, napakataas ng ng tubig. Kaya tingnan natin lapitan natin ito. Kasi kanina medyo maaga pa, hindi pa binubuksan ito. Kaya hindi pa natin nakuha ng camera nung tayo ay umikot. Kaya ayan, lalapitan natin. Niisip ko may isda dyan yun pala wala, talagang fountain lang siya. Yan, ganda talagang minsan tumataas yan kaso hindi lang ata isiset ng mga dito, bantay, diba? Masarap lang ng simbahan, part siya ng attraction. Ganda, napakaganda ng lugar na to. Kaya mga boss, ayan. Anong hayop yan? Uy, meron pa pala ditong tupa. Hayop. Yan, meron pala ditong tupa.
Ayan. Thank you for watching guys, and then huwag kalilimutan po mag-subscribe, like and share, and then pindutin yung notification bell dyan para ma-update tayo sa mga video nating upload dito lang sa ating channel, Abalines TV. Bye bye!